Annyeonghaseyo 친구들, adoran입니다. Ngayon po, ang topic po natin ngayon ay Korean pronunciations rule or sound change rules. Ito po ay napaka-importante sa lahat dahil may mga time po na nagbabago yung mga sound natin. Kaya yung iba naguguluhan or nalilito, bakit daw? Tama naman daw yung pagkabasa nila pero yung sound iba. Kaya ito po yung pinaka-importante sa lahat. Okay? Ayan po. Una po is final consonant. Bali na-discuss ko na po ito nung last video ko po. Pero pahapyaw lang po tayo dito. Alone syllable. Kailan ka dapat daw magbabago yung sound mo kapag alone syllable daw. Pag alone syllable na sinasabi is kapag nag-iisa lang daw siya na wala ng kasunod. Isa lang daw, solo. Okay? So, yung final consonant, saan ba makikita yung final consonant? Makikita po siya dito sa baba. Ayan po. Ayan. Ang tawag po dito is batchin. Batchin. Naituro ko na po siya dun sa last video ko po. Ngayon, kapag nakita nyo po itong letter na to, nasa baba, ang sound po niyan is ka. Ka. Okay? Kapag ito naman is nakita nyo, ang sound mo niyan is na or n. Ngayon, pag ito naman nakita nyo, itong lahat ng mga letter na to, kapag nakita nyo, ang sound niyan is T. T. Tapos ito naman is L. L. Ito naman is M. Wala naman nagbago sa M. Saka ito po P or up. Saka ito po is Okay. Basahin po natin yung sample dito. Ito po ang sample is buok. Buok. Di ba ayan po yung batchim niya? Ayun po siya. Oh. Ayun. Kaya buok ang tawag niyan. And then duck. Duck. Silent R po siya. Kaya duck. Okay? Manok po yan. Ito ay kitchen. Next is an. An. Silent J. Silent J po siya. Next is sun. Next is ut. Ut. Ito yung final niya. Kaya naging T. And then kut. Kut. Ayan. Next is tal. Tal. And then yudol. Yudol. Ayan, silent R po siya. Ang yudol po ay number 8. And then, sa M naman po tayo is bam. Bam. Ibig sabihin niya is night. And the next is bap. Bap. Up. Cup. Ito ang ibig sabihin po nito is value or price. Ayan. Silent S po siya. Ayan po yung pattern niya. Okay. Last is kang. Kang. Ayan po. Okay. Next. Ito na po tayo. Consonant assimilation. Kailan po ba magbabago yung sound natin? Kapag itong kapag kasunod niya is N, magiging M po siya. Okay? Nasusundan niyo po ako. Kaya, dahan-dahan lang po yung pag-explain ko po. Ito naman pa, kapag kasunod niya is M ang bigkas niya. Okay? May sample po tayo dito. Okay? Imnida. Hindi naman siya pwedeng ipnida, di ba? Kasi ang hirap ng bigkasin. Saka yun po yung rules niya consonant assimilation Kaya, imnida, ay po yung basa niya. Di ba yung
pa, naging im na po, di ba? Kaya, imnida, ang basa niya. Imnida. Okay? Imnida. Next is, kamsahamnida. Kamsahamnida. Di ba ito yung pa, saka ito yung kasunod niya is n. N. Kaya, naging m siya. Ayan. Ang basa po niya is kamsahamnida. Next is, bammat. Bammat. Ayan, di ba? Magkasunod yung pa tsaka m, kaya yung bigkas niya is m. Okay? Bammat. Bammat. Ayan po. Ang ibig po sabihin nito is rice flavor. Ganun po. Next is yummun. Yumyon. Yumyon. Ayan po. M, di ba yung pa, tapos yung M, yung kasunod niya is M. Kaya ang basa niya is yumyon. Okay? Nasusundan niyo po ako. Yumyon. Next. Ito po. Ito naman po, kapag yung N, tapos ang kasunod niya R, magiging L yung bigkas niya. Okay? Tsaka ito naman po, R din, tapos N, L din, parang vice versa po sila, dalawa. Okay? Ito po yung example niya is, nallo. Ayan ba? Nallo. Di ba yung, ito yung N, di ba? N, tapos yung kasunod niya is R. Ayan, di ba? Kasunod niya, kaya ang basa niya is, nallo. Ayan, nallo. Nallo. Next is, juripguk gwalso. Juripguk gwalso. Okay? Ayan po yung N niya. Tapos, ayan yung kasunod na R. Kaya naging L. Ayan po, di ba? L. Ayan. Kaya ang basa niya is, juripguk gwalso. Kwaliso. Okay? Next is, ito na po, pag R plus R, ang magiging sound niya is L. L. Sample. Philippine. Philippine. Ayan po yung R. Di ba ayan po yung R? Tapos ayan din po yung R. Di ba kasunod niya is R. Ayan. Kaya naging Philippine. Kasi kung isa lang po siya na R, ang basa po niyan, pag isa lang yung R niya, ang basa po niyan is Philippine, hindi Philippine. Kasi nasa rules po siya. Okay? Next is, S plus M, magiging N daw yung sound niya. N. Sample, kujinmal. Kujinmal. Di ba ito yung T? T ay S pala S. Ayan, S. S. Tapos yung kasunod niya is M. Ayan. Kaya, ang sound niya is N. N. Kaya ito yung basa niya is kujinmal. Kujinmal. Ibig sabihin nito is liar, sinungaling. Kujimal. Next is ONG. Tapos kapag kasunod niya is R, ang basa po niya is N. N. Ang sound po niya is N. Okay? Ayan po yung sample niya po is. Ito po. Jungyujang. Jungyujang. Diba? Ayan po yung NG niya. Tapos yung kasunod niya is R. Ayan po, diba? Ang kasunod niya is R. Ang basa po niyan is N. N. Diba? Ito po yun, no? Ito po yung basa niya is Jungyujang. Hindi na po siya Jungryujang, kundi Jungyujang. Ayun na po. Ang ibig po sabihin nitong Jungyujang is bus stop. Bus stop. Ito naman is Jungno. I mean,
Jungno, di ba? Ayan yung ng tapos ayun ang R yung kasunod, kaya Jungno, di ba? Jungno, ano, Jungno, di ba? Ayun yung basa niya. Pero yung letter, ganun pa rin. Pero yung basa niya is Jungno. Kaya yung iba dito nalilito. Kasi bakit ganun yung basa ko? Jongro. Pero rinig ko Jungno. Kaya doon sila nalilito. Kaya napaka-importante po nito yung sound. Okay? Next is, pag M naman plus R, magiging N sound na po siya. Okay? Ito sample. Umnyo. Umnyo. Diba? Ayun yung M tsaka R, diba? Magkasunod. Kaya ang basa niya is umnyo. Diba? Ayan na, umnyo. Diba? Ayan po yung rules niya. Kasi hindi naman po pwedeng sabihin na umryo. Kasi parang ang hirap naman i-bigkas. Saka ito yung rules nila sa pronunciation. Kaya, ganun. Kaya, dapat, ano to, alam nyo dapat to. Dapat makabisado po nyo to, ha. Next is, pa plus R. Magiging N po siya. N. Okay? Sample. Sumni. Sumni. Di ba yung pa, ayan no, pa, tapos karugtong niya, kasunod niya is R, kaya naging ni. Pero bakit yung pa naging M? Kasi yun po yung rules nila. Yung po yung ano lang, kasi hindi man pwedeng bagasin na supni. Supni, parang ang hirap na po di man bagasin. Ginawa nilang M. Sumni na lang. Sumni. Para mabilis bigkasin. Sumni. Hindi supni. Ginawa na nilang sumni. Okay? Sana makabisado niyo po ito dahil napaka-importante po nito. Next. Ito naman is K plus R ang ano naman niya, ng ang ano niya, ang sound niya. Ng ang sound niya. Okay? Ito po yung sample niya is gungnim. Gungnim. Diba? Ayun po yung ano niya, diba? K tsaka R, hindi mo magkasunod. Kaya yung bigkas niya is gungnip. Ay, gungnip pala, gungnip. Ay, sorry. Gungnip pala. Gungnip yung bigkas niya, gungnip. Ang ibig sabihin po ng gungnip is government established. Ayan po. Next is K plus N. Din ang ano, ang sound niya. Okay? Sample. Gungniwe. Di ba ito yung K? Tapos ito yung N. Yung kasunod niya. Kaya naging iyong. Naging iyong. Kaya ang pagbasa ko niyan is gungniwe. Gungniwe. Ibig sabihin nito is sa labas ng country or sa loob ng country. Pag sinabing weguk, di ba ito, di ba? Weguk. Ibig sabihin outside the country. Tapos kapag, di ba, wegugin, ibig sabihin naman ng wegugin is foreigner. Di ba? Ganito yung wegugin. Wego, ganyan, gin, ayan, gin, ayan, wego, gin, yung K, itinaas, tapos isinama dito sa vowel, sa in, kaya ang basa niya is, wegugin, di ba? Di ba sa final sound natin is, wegok, di ba, K, bakit naging gin siya? Kasi
unang-una is isinama siya dun sa vowel, itinaas, wegugin, tsaka pag middle na po siya, pag nasa middle po yung K niya, ang sound po niya is G na, gin, ga, hindi ka, okay? Ayan ang tatandaan nyo po. Next is ka plus M, I yung pa rin yung ano niya, yung sound niya. Sample, ito po. Han, gung, mal. Di ba ito yung K, yung ka, tapos ito yung kasunod na M, di ba? Ayan po yung pattern, di ba? Ka plus M. Ayan o, ka, tapos M, magiging ayan, di ba? Kaya ang basa niyan is hanggungmal, di ba? Instead na hanggungmal po ang basa niyan, hanggungmal. Okay? Next, ito naman is palatalization. Ito yung yung tawag nito yung tapos pag sinama mo yung I, magiging G. G na yung pronunciation niya, G. Limbawa, mat-G. Diba? Ito yung D, tapos yung kasunod niya is E. Hindi siya pwedeng basahin na mati. Ang basa niya is madji. Ayan o, madji. Yan ang basa niya, madji. Pero yung ganun pa rin yung niya, yung letter niya. Pero yung basa lang niya, yung sound lang niya na iba, madji. Ayan po, madji, okay? Next is ta plus I, chi. Chi yung bigas niya, chi. Sample, batchi. Ayan, di ba? Batchi. Di ba? Ito yung T. Tapos yung kasunod niya is E. Kaya ang basa niya is batchi. Okay, batchi. Next is katchi. Katchi. Di ba yung T tapos E. Basa niya is katchi. Katchi. Okay? Nakukuha niyo po. Medyo mabagal lang po yung pag-explain ko para makuha niyo po. Next is, ito naman is compression. Ito yung compression, parang kinukompress mo yung yung letter. Okay? Parang parang kinukompress, parang may mawawala or tawag nito, may sa-silent na letter. Ito naman is ka, kiyok. Pag ang katabi niya is ha, ang bigas niya is ka, yung matigas na ka. Okay? Ayan, yung matigas na ka. Pag ito naman yung letter na ta, tsaka sa, ayan, pag nakita nyo po yan, kapag ang katabi niya is ha, ang sound niya is ta, yung matigas na T. Tapos ito naman pag pa, kapag ang katabi niya is ha, ang pronounce niya is pa, yung matigas na P. Okay? Pag ito naman ja, kapag ang katabi niya ay ha, ang pronunciation niya is cha. Okay? Ito po yung sample niya. Nuraku. Diba? Parang nawawala yung F's niya. Ayan, parang nagiging silent siya. Pero itong K na to, magiging matigas siya. Nuraku. Yan. Ang ibig sabihin nito is color, yellow. Okay? Ito naman is muteo, di ba? Ito di ba yung S? Di ba yung S? Ayan, di ba yung S? Tapos ang katabi niya is ha. Hindi, ang katabi niya ha, di ba? Ngayon, parang tinanggal yung ha, itinaas. Tapos parang itinanggal yung ha, tapos idinikit yung yung S, yung T. Kaya ang basa niya is moteo, di ba? Moteo. Di ba? Ibig sabihin moteo is
hindi alam or mute, yung walang alam, ganun. Okay? Parang dito lang kasi nagsa-silent Ets lang sila, nag-silent Ets. Okay? Next sample is Jutta. Jutta. Ayan, Jutta. Diba? Diba ito yung Ets niya? Ets. Tapos, ito yung D. D. Ibig sabihin po, pwede rin po siya vice versa. Yan, pwede po siyang vice versa. Pwedeng vice versa siya. Tapos yung pronounce niya, ganun din. Okay? Ito vice versa to, vice versa. Di ba? Nauna yung X, di ba? Tapos sunod yung T. Ayan yung T, sunod. Kaya ang basa niya is Jutta. Jutta, di ba? Jutta, di ba? Ayan. Vice versa. Pwede siyang i-vice versa. Pero ganun pa rin yung ano niya, yung bigkas niya, yung sound niya. Okay? Nakukuha nyo. Next. Ito na po yung vowel compression ulit. Yung A. Ito yung A plus ay, sorry. U plus A equals wa. Diba? Wa. Pinagsama yung A tsaka pinagsama yung U tsaka A, wa. Sample, ito po, buara. Buara. Ang basa niyan is buara. Buara. Parehas lang po yan. Pag may mabasa kayong ganito, buara. Same lang po yan. Same lang ang meaning niyan, buara. Kasi minsan kasi, may sa libro po kasi ganito ang sulat. Meron din ganito. Parang ano po siya, sa atin po yung ako ay. Tapos ito, ako'y. Parang ganun. Parang pinag-compress nga. Parang sinurkat. Diba? Yung alimbawa, mayroon. Tapos may na lang, mayroon. Tapos may. Ganun. Parang ganun. Next is U plus U. Magiging wu. Wu. Kaya may sample tayo is juotta. 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 Diba? Juotta. Pwede rin siyang jutta. 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 Ayan. Same lang po yan. Same lang. Same lang po yan. Same lang ang ano yan. Jutta. Next is rules about Ets naman to. Ito yung magsa-silent po tayo. Mag-silent Ets tayo. Okay? Halimbawa, ito. Juwayo. Juwayo. Diba? Imbis na juhayo. Juhayo. Silent Ets na po tayo. Juwayo na. Juwayo. Ganun. Ito naman is siroyo. Siroyo. Diba? Ayun yung basa niya. Siroyo. Siroyo. Next is chunwa. Ay, tama. Chunwa. Ang basa ko niyan is chuna. Chuna. Pag pambilisan na is chuna. Diba? Bilisin mo lang to. Pag pabilisin mo lang yung bigkas na to, chuna. Ganun. Okay? Parang nawawala yung X, tapos itong N, dinadala sa taas. Ayan o. Chuna. Ang bigkas na ibig sabihin nito is call or tawag. Next is anayo. Anayo, di ba? Ayan. Anayo. Di ba pwedeng sabihin na anhayo. Di ba pwedeng ganoon. Kaya silent X nga po. Di ba? Kaya ito yung basa niya is anayo. Di ba? Next is jusumnida. Ayan o. Jusumnida. Silent S tayo ngayon na. Pero, yung S natin magiging matigas. Kaya ang basa niyan is jusumnida. Okay? Next is, ito naman, she. S, kapag pinagsama mo yung S saka E, magiging she na yung ano niya. Yung bigkas niya. She. Hindi na si, kundi she. Halimbawa, shigan. Diba? Shigani 없어요. Ganon. Kung
kung may ano ka daw, kung may time ka ganun. Shigan, hindi sigan, kundi shigan. Okay? Next. Wala na po wala. So, hanggang dito na lang po ang ating lesson. Sana may matutunan po kayo at balikan nyo na lang po yung mga previous videos ko po para mas ano po yung ano nyo, tawag nito yung ma-review nyo po, maano nyo po yung ano nyo, ma-master nyo po or makabisado nyo po lalo na yung mga letter, yung mga tawag nito letter, mga alphabet. Okay, kasi next na video ko is ano na po tayo is kung paano gumawa ng sentence. Okay? Salamat po.